Good day everyone, JC here of Alpha Adventure Farms. I have good news for you. I'm going to share with you two trackers that I have created and have been using since 2020 here at Alpha Adventure Farms. Ano ang dalawang trackers na to? I have the daily egg collection tracker. The second one is the egg candling tracker. So, in this video, I'm going to discuss how to fill out these two trackers. Isa-isa muna, no? So the first one, the daily egg collection tracker. So we have the date, breed, broken, P, XS, S, M, L, XL, J, SJ, and total columns. Ano ibig sabihin ng mga ito at ano ilalagay sa mga yan? For the date, since daily egg collection nga yan, for example, September 8 today, ilalagay mo lang dyan September 8, 2025. For the breed, nakakategorize yung mga eggs, no? Kung meron kang 4 na breeds of chickens, you will be writing your daily egg collection sa 4 na rows. 1 row per breed of chicken. So kung 4 yan, let's say you have the Rhode Island Red, the Black Australorp, Buff Orpington, you have the Chinese Silkies. So ilalagay mo dito 4 yan, no? September 8, September 8, September 8, September 8, and then sa breed, susulat mo yung pangalan ng breeds na binanggit ko kanina kung yun ang meron ka. Okay? Now, for the broken, what does this one pertain to? Kung ilan yung basag na itlog, na-crack siya or kinain ng mga manok, kung countable pa, tingin mo, you can still estimate kung ilan yung mga na kinain, nabasag, kung meron, ano, isasama mo ang mga yon, pati yung mga nakain ng mga egg-eating hens mo dyan, no? Basta kung matatansya mo pa, base doon sa bakas na iniwan nila, kung ilan yon, bibilangin mo yon, susulat mo dito sa broken. For the letter P, XS, hanggang doon sa SJ, ito, acronyms lang ito ng Peewee, extra small, small, medium, large, extra large, jumbo, super jumbo. So, kailangan you have a digital weighing scale so that you can easily identify if an egg is a Peewee, large, extra small ba yan, or super jumbo yan. And how would you know the weight range of an egg na Peewee? Paano malalaman? Para mas madali na para sa inyo, naglagay na ako ng cheat code dito sa ilalim niya. So for a Peewee, it should be less than 45 grams. For extra small, it should be between 45 and 49.9 grams, and so on and so forth. For the other units, small, medium, yan ang mga units na yan. Ano? So you need to have a digital weighing scale. If, let's say, for today, for Rhode Island Reds, wala kang napulot na extra small, don't leave this column blank. You need to put 0. 0. Okay? Walang blanco. So, lalagyan mo lang ng numbers yan kung ilan yung natimbang mo for that breed, for that day. For the total, bibilangin mo lang magmula sa broken column hanggang dun sa super jumbo, kung ilan lahat yon. That's the sum total for that breed, for that day. At ang benefit ng pag-fill out ng tracker na to, na tong daily egg collection tracker, on a daily basis, hindi lang kapag sinisipag lang, is it helps you determine kung uptrending, downtrending, or consolidating lang. Ibig sabihin, steady lang yung bilang ng eggs na napupulot nyo, na harvest, na collect on a daily basis. Bakit naman? What's the benefit of knowing that? No? Kung uptrending siya, yung trend ng egg production mo. Kung ang mga nangingitlog mo ay nasa mga 8-month-old pa lang, 10-month-old pa lang, dapat hindi downtrending yung daily egg collection mo sa kanila. Uptrending dapat yun. Kasi yung peak ng egg productivity ng mga heritage chickens and even the hybridized ones na malakas talaga for egg laying purposes ay nasa 34th week nila, or mga nasa 8.5 month old dapat yan. Ano? So sa ganyang mga edad, palakas dapat ang egg productivity.
uptrend, hindi downtrend. Ngayon, kung nakikita mo na pababa imbes na pataas, you can make a quick intervention. Makakapag-investigate ka. What could have caused itong untimely na downtrend the egg production ng mga manok ko? Sinisipon ba sila? Naglulugon na ba? Or may talagang nangangain na may predator na nangangain, like baka may ahas dyan na kinakain na pala yung mga eggs ninyo, ano? So you can investigate, no? Kung wala kang daily recording ng egg collection mo, at best, ang inaasahan mo na lang dyan is yung alatsambang approach, no? Tinatansya mo na lang na kung sa tansya mo ba, sa nakikita mo sa mga itlog na na-harvest nyo on a daily basis ay okay pa ba o hindi na. Mahirap yung tansyahan lang ang decision making, especially kung business ang ginagawa mo, no? Kung naglilibang-libang ka lang, no, pahabi-habi, no, pag stressed ka na sa trabaho mo, uuwi ka sa farm to no, para maiba lang, pwede pa siguro yung alatsamba approach. But for business, hindi pa pwede yun, no? Kailangan naka-monitor ka so that you can so that you know kung yung ginagastos mo ba ay natatranslate into the expected number of eggs relative to the age of your layers. Otherwise, you're setting yourself up for a more painful than a profitable experience in chicken farming. Okay? So, pretty straightforward itong tracker na to. Napaka self-explanatory. Move na tayo doon sa pangalawang tracker. This one is the egg candling tracker. So, for some of you, maybe you're wondering why my tracker is up until third candling. Does that mean that I candle the eggs 3 times? Yes, of course. I understand most farmers, especially the backyard farmers, only candle the eggs at best once lang yan. No, doon sa 7th day kung itlog ng manok ang pinag-uusapan, and on the 10th day kung itlog ng duck, pabo, or gansa ang pinag-uusapan, even guinea fowls, no? But in this case, basta nangingitlog na poultry species, 3 times ako nagka-candle, no? Yung unang candling na ginagawa ko, yun yung during the egg selection process. As you may already know, hindi basta itlog kandidato yan for incubation as far as I am concerned. Pinipili pa ang mga yan, ano? Kaya yung mga binibili yung mga itlog kay Alpha Ag Venture Farms, whether itlog yan ng manok o ng Peking duck o ano, basta itlog, ano? Dumadaan lahat yan sa egg selection process. Chine-check yung texture ng shell, yung size ng shell, yung internal ng shell, kagaya ng kung yung air sac ba niya lumilipat-lipat o naka-steady lang yan, meron ba yung hairline crack, yung kanyang height ng itlog ba ay hindi lalampas sa 1.4 times ng kanyang width. Ay, mga cheche-bureche yan, chine-check lahat yan, ano? So, kinakandel sila para lahat ng mga pasado sa egg selection program ay silang ilalagay sa chiller, no? So, date, ilalagay mo lang ang date. Ilan ang good? Ilan ang pumasa sa first candling? Ilan ang hindi pumasa? Yun ang bad. So, ilalagay mo lang ang quantity dyan. So, yung mga nag-register na doon sa aking pre-recorded online chicken farming seminar, pati yung mga umattend nung mga panahong ako ay nagpapa-in-person seminar pa, alam nyo na yung sinasabi kong ito. No? Inulit ko lang para doon sa mga hindi pa nakakapag-register or hindi pa nakaka-attend sa mga seminar ko. Okay? That's for the first candling columns. No? Second candling, nadagdagan na, hindi na lang date, good, bad. May EDR na. I-explain ko what is that. Okay? For the second candling, when do I do that? I do the second candling for chicken's eggs on the 7th day of incubation. So, ilalagay mo lang date. When did you do the second candling? Yun ang ilalagay mong date dyan. Kung September 8 ka nag-first candling. Tapos, yung 7th day sa incubation mo, let's say, September 15, ilalagay mo September 15 dito. Okay? And then, for the good, ilan ba yung eggs na may embryo?
may sign of life. Yung mga mamula-mulang mga ugat na nakikita mo when you candle the eggs. Kapag tinutok mo sa flashlight mo, doon sa candler mo, ilan ang mga may sign of life? Ilalagay mo dyan, quantity. Bad, ilan yung mga 7 araw na sa incubation, pero nung flashlight mo siya ay malinaw pa rin. Seems nothing happened. No? So, parang fresh pa rin ang dating niya or walang sign of life, walang ugat-ugat. Those are the bad eggs, classified as bad eggs. So, count them and then input the quantity under the bad column. Now, how about the EDR? EDR stands for, ayan, embryo development rate. EDR. Pwede ring embryonic development rate. Nothing bad with that grammar. No? So, anong formula dyan? Naglagay na rin ako ng cheat code para sa inyo, para di kayo mahirapan, and at the same time, an example. So, paano ba formula ng embryo development rate na yan? You'll just have to divide yung number of good eggs doon sa sum ng good and bad eggs sa second candling. Yung quotient na makukuha mo, multiply that by 100%. So for my English-speaking audience, this is how you're going to calculate this. You'll just have to get the product of the quotient between the good eggs and the sum of the good and bad eggs, multiply that by 100%. So that's how you calculate your embryonic development rate. So here's an example. Let's say you have 50 good eggs and then you have 4 bad eggs. We are talking about the second candling, huh? Okay, 50 good eggs, 4 bad eggs. So 50 divided by the sum of 50 and 4. Good and bad. Okay? And then multiply the quotient by 100%. You get this. 50 divided by 54 times 100%, you get 93%. So yung good, yung embryo development rate mo nasa 93% because out of 54 eggs, 50 yung may sign of life, 50 yung good. That's basically it. Huh? Now, for the third candling, we have the date column, good and bad. Okay, when is the third candling conducted? Insofar as my standard is concerned, I do this on the 18th day of incubation kung itlog ng mga manok ang pinag-uusapan. And on the 25th day of incubation, if we are talking about the eggs of Muscovy ducks, Peking ducks, geese, guinea fowls, turkeys, those eggs, those poultry species. So yun ang schedule ng third candling. Let's stick with chickens' eggs. Third candling, 18th day of incubation. How do you say that it's a good egg? How do you say, or when do you say it's a bad egg? It's a good egg kapag darker na yung laman, tapos meron pa rin siyang air sac, mga 1/4 or 1/5 ng loob ng itlog ay may air sac siya doon sa dulo, parang sa balut, di ba? Kapag kakain ka ng balut, ipupukpok mo siya doon sa more rounded na dulo. Nandun kasi yung sabaw, no? So, kapag yung lower part nun ay darker na siya, and sometimes may makikita kang gumagalaw, movements, kung active talaga yung chick doon sa loob, gumagagalo yan, no? So, that's a good egg. How do you say, or when do you say na bad egg yan? Minsan may makikita kang parang umurong yung embryo or sisiw doon sa loob kasi may makikita kang bakas eh. Parang yan, kapag ang taas ng baha sa lugar ninyo ay nasa 5 feet, may iiwang bakas yan sa mga pader. No? Tapos, next year, bumaha ulit pero hindi na 5 feet ang taas, hanggang 4 feet na lang, may maiiwang bakas na naman yan hanggang 4 feet. And you will notice na mas parang fresh, mas parang buhay, mas dark yung iniwang bakas nung this year lang, kasi this year nga lang naman yun, yung hanggang 4 feet lang, versus yung medyo may mapusyaw na sign na lang, mapusyaw na lang yung bakas nung last year na 5 feet na taas na baha. So that's what I'm trying to say. No? Parang umurong siya. No? Nagkaroon ng shrinkage yung darker portion niya. So more likely, early embryonic death na yon. No? Patay na yung sisiw doon. No? Kaya minsan may makikita ka, hindi buo yung pagiging dark ng egg. Minsan kalahati lang niya yung dark and then kalahati
transparent na transparent pa rin. Okay? So, ganun yung kinaklasify ko as a bad egg. Now, the reason is, by the way, do sa second candling, okay, first candling muna. Yung mga bad eggs, hindi na pinapasok sa chiller yan for consumption na yon. And then sa second candling, yung mga bad eggs, I don't let them stay on the setter anymore. No, hindi ka na magbabaka sakali na, mukhang bad egg nga sila, pero iwan ko muna sila dyan, baka sakali magsisiw. Maging sisiw sila. Well, that defeats the purpose of doing the second candling kapag ka nagbabaka sakali ka pa rin. Ibig sabihin, you don't trust your technology. May pa-candling ka pa, pero you ignore it. So, huwag ka na mag-candling pagka ganun. Okay? So, yung mga bad eggs during the second candling, tinatanggal ko na yan sa setter. Para hindi sayang yung space doon. And then, sa third candling, yung mga bad eggs, I don't transfer the bad eggs to the hatcher anymore. Kasi, nag-candling ka na nga eh. So, ano pa yung purpose nung nakita mo siyang bad egg tapos ibababa mo rin pala dun sa hatcher? The risk is, baka dun pa siya sa hatcher sumabog kasi bugok na yung itlog na yan. So, wag na magbaka sakali. Trust your technology if you think it's a tried and tested one. Well, in my case, I trust my technology. That's why kapag markadong bad egg yan, hindi na yan ipapasok sa chiller, hindi tatanggalin na yan sa setter, or hindi na yan ibababa dun sa hatcher. As in the case of the third candling. Okay, unhatched. Let's say, out of 54 eggs, 50 yung good nga. And then sa 50, let's say, 5 doon ang hindi napisa kahit na namarkado silang good, no? So, 50 eggs, good sila dati nung third candling, pero ang napisa, 45 lang. So, isusulat mo dito ilan yung unhatched. 5. Ilalagay mo, halimbawa, 5 yan. Tapos sa chicks, 45 ilalagay mo kung 45 ang naging sisiw na ang napisa. Okay? EMR. Very self-explanatory yung mga columns na date, good, bad, unhatched, chicks. The titles speak for themselves. Now, EMR, HR. Okay, dito naman tayo medyo magfo-focus kasi may formula na ang mga ito. Pero simple lang naman, no? EMR means embryo mortality rate. Okay, embryonic mortality rate. So, this is the formula. I-add mo lang yung bad at saka unhatched eggs. I-divide mo yon sa good at saka bad eggs ng third candling natin. Okay? An example. Ilan yung bad eggs? 4. Ilan ang hindi nag-hatch? 5. Ilan ang good? 50. 4 plus 5 divided by 50 plus 4. So, maging 9 over 54. Ayan. Multiply mo lang ng 100%. That's 16.67%. Yun ang embryo mortality rate. In layman's terms, I monitor yung embryo mortality rate para alam ko kung ilan dun sa mga pumasa dun sa last candling ko ang hindi nagtuloy bilang sisiw. Okay? Kasi ang logic niyan para sa akin, kung significant yung bilang ng bad eggs mo, no? At saka mababa ang yung EDR sa second candling, kung meron ka mang iimbestigahan dapat dyan, yun yung health status ng iyong mga breeders. Kung meron kang dapat sisihin o imbestigahan, yun yung health status ng mga breeders mo sa second candling. Kung hindi ka tanggap-tanggap ang iyong EDR, let's say ang embryo development rate mo, na-shock ka, naging 20%, pambihira, nagsayang ka ng kuryente sa incubators, 20% lang ang may embryo. Investigate, anong nangyari sa mga breeders mo? Yung mga rooster mo, sumasampa pa ba? O sila yung hinahabol ng hen? Sila ba yung takot? No? Choppy sila. So you need to check on that. And then, hindi lang yun, yung health nila, baka naman may sakit. Kahit naman na siga-siga dati yung rooster na yan, kung talagang mayroon na siyang salmonellosis o kaya coccidiosis, tatameme talaga yan sa isang sulok at panay nakatungo na lang ang ulo niyan sa lupa. Hindi niya gagawin ang trabaho niya to inbreeding those hens. No? Investigate on that. So, mayroon kang basis ngayon. No? Hindi yung
Lumipas ang 3 months at nung nararamdaman mo na palugi ka na dahil kumukunti ang itlogs mo na nakukuha, doon ka pala nag-investigate. But through this tracker, nalalaman mo kagad ang mga yan real time. Well, at least at the end of the day. Okay? Third candling. Ayan. So, kaninang second candling, kapag mababa o hindi ka tanggap-tanggap para sa'yo ang iyong EDR, kung maghahanap ng iimbestigahan, yun ang mga manok mo. Sa third candling, kung hindi ka tanggap-tanggap ang iyong embryo mortality rate, kung meron kang dapat investigahan, yun ang calibration ng iyong incubator. No? Siyempre, maganda ang embryonic development rate ng second candling, nagkaroon ng sign of life. Out of 54 eggs, 50 ang meron. Maganda na yun. Ano? Ngayon, sa third candling mo, hindi natuloy ang mga sisiw, hindi natuloy. No? Nagkaroon ng ugat-ugat pero namatay, early embryonic death. No? Kung meron kang dapat investigahan, yung incubator yon, hindi na yung mga breeders mo. Nagkaroon na sila binigyan ka na ng pruweba kasi na fertilized yung mga eggs nung second candling. Ang tanong, bakit namatay? May buhay na, namatay pa. Check mo incubator mo. Yun ang purpose ng second and third candling ko. Okay? Kung maghahanap ka ng dapat sisihin, kailan mo pwedeng sisihin ang incubator? Sa third candling, kapag pangit ang iyong EMR, kailangan mo sisisihin ng mga breeders mo sa second candling kapag pangit ang EDR. So, alam mo na ngayon ano EMR at paano kumpitin. Ano? How about HR? Hatchability rate. So, ito formula niya. Number of chicks, yung mga naging sisiw na pisa, divide mo ng good, multiply mo yan ng 100%. So, wala na sa equation yung mga bad eggs. It should not be taken against your hatchability rate yung mga na-determine as bad eggs during the third candling process. So, yan. So, dalawang rates ang after tayo dito. Yung embryo development rate. Yung iba, tinatawag yung fertility rate. No? Yung ating embryo mortality rate. Sinusukat natin dyan ilang porsyento yung gaano kalaki yung early embryonic death. And then, hatchability rate. Gusto nating malaman ilan yung tumutuloy sa pagkasisiw, sa pagkakahatch nila. Okay? So, this is how you fill out my egg candling tracker. Alright? So, na-discuss ko na sa inyo kung ano ang gamit nitong daily egg collection tracker and the egg candling tracker. Now, how to get itong ating dalawang tracker na to? Paano nyo makukuha ito sa akin? Pupunta lang kayo dito sa website ni Alpha Adventure Farms. No? Punta kayo sa alphaadventure.com and then pupunta kayo dito sa resources menu. No? Resources menu, you will see here a registration. Ayan. Halimbawa, lalagay nyo yung pangalan ninyo at saka yung inyong email address dito. And then when you register, make sure that you confirm your registration. Ayan, nakalagay dyan. Hindi po pwedeng i-re-register ninyo yung email address ng kaklase ninyo, ng kapitbahay ninyo, ng teacher ninyo. Hindi po pwede yon. Naninigurado ako na yung mga nagre-register dito ay kanila nga yung email address na yon. No? Baka kung sino-sino na pinagre-register ninyo na hindi nila alam. So, pagka-register ninyo, check nyo yung inyong inbox in your spam folder. Baka doon pumunta yung confirmation email. I-confirm ninyo ang registration ninyo para makasiguro akong sa inyo nga talaga yon. Now, ang mga email addresses na tinatanggap ko lang dito ay yung mga yahoo.com at saka yung mga gmail.com. So, kung wala kayo ng either of the two, register for a new one to register, just to be able to register. At pagka na-register na kayo, mag-email lang kayo sa automated email na matatanggap ninyo sa akin or sa website na to. And then, i-request lang ninyo yung PDF version nitong dalawang tracker na to so I can send it to you. Okay? Ulitin ko, punta kayo sa alphaadventure.com, click nyo yung resources, mag-register, i-confirm nyo ang registration ninyo, Yahoo and Gmail email accounts only. Pagka-confirm, replyan nyo yung automated email galing kay Alpha Adventure Farms, i-request ninyo in Tagalog or English the PDF version of this tracker so you can print it out and gamitin ninyo for your own benefit. Okay?
If you have questions regarding the things that we have discussed in this video, just comment down below and I'll get back to you as soon as I am available. This has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms. Have a great day.